Umalis ka na dito dahil wala kang mapapala dito. Lin, tama ba? Alam mo, madali lang naman yung trabaho mo dito eh. Alagaan mo lang itong anak ko, yun lang, libre na lahat. 25,000 monthly. Hindi niyo na po ba titingnan yung resume ko? Tina, tapos mo na yan. Hindi ka na, itutur kita sa kwarto nito. Tingnan ko nga yung baby na yan. Ma'am, pasensya na ho kayo. Hindi ko na po itutuloy yung pagtatrabaho dito. Alis na po ako, hinahanap na po ako sa bahay namin eh. Linlin! Ang 10 ngaya mo na yan ngayong buwan. Ano kayong problema, no? Wala talagang magtatagal dito, ate. Para sa kanila yung 25,000? Taasan ko kaya, no? Ewan. Andito na yung mag-a-apply. Ikaw si Roan, no? Aha. Okay lang ba if 30,000 yung sahod dito monthly? Alagaan mo lang itong si baby tapos libre na lahat. Maraming salamat ho. Malaking tulong na po sa akin yan. Alam mo, sobrang swerte natin at nakahanap ako ng trabaho. Matutuloy ni Bonso yung pag-aaral niya. Nasaan ka? Pwede mo ba akong sunduin? Yaya Roan, ba't naman hinahayaan mo umiiyak si baby? Yaya Roan, wala din sa CR. Galing ako doon, wala din sa kusina. Hindi pwede. Sino mag-aalaga sa anak ko? Kahit magbigay ka ng 100,000, hindi sila mag-i-stay dito. Dahil sa anak mo. Halika na nga. Expert ka sa mga bata? Oho, ilang taon na po ako nag-aalaga ng iba't ibang klaseng bata. Dahil dyan, gagawin kong 50,000 monthly yung sahod mo. Meron ka pang cash advance sa akin. Ang laki naman po niya, ng bait-bait niyo naman po. Nangangailangan ka, no? Paano niyo po nalaman? Nag-stay ka dito ng ilang araw kahit na alam mo naman kung ano ang totoo. Ano ho bang nangyari? Mahabang kwento. Masakit. Siguro po mas makakatulong kung paulit-ulit yung sinasabi sa kanya. Yung totoo. Aling totoo? Ano ang dapat kong malaman? Ate, Bunso, ano ba kasi yun? Madam, wag. Ilang beses na namin sinabi sa kanya pero walang nangyari. Pasensya na po ha. Pero kailangan nating sabihin kay Madam. Ano ang kailangan kong malaman? Malapit na po. Anong malapit na? Malapit na pong maagna si baby. Anong pinagsasabi niyo? Bunso, ano to? Kailangan niyo pong tanggapin, Madam. Matagal na pong wala si baby. Hindi patay ang anak ko. Ha? Andyan pa nga siya, oh. Gumagalaw siya. Umiiyak siya. Tapos sasabihin niyong patay? Ate, hindi yaya ang kailangan mo. Psychiatrist. Hindi ako baliw, Bunso. Kayo ang baliw. Nagmamahalan kami ng anak ko, sasabihin niyong patay na siya? Ano yan? Hindi patay ang anak ko. Ha? Hindi ko kayo mapapatawad sa mga pinagsasabi ninyo sa anak ko. Hindi patay ang anak ko. Hindi. Hindi, di ba anak? Hindi. Hindi. Hindi patay ang anak ko. Sinabi ko na sa'yo. Rowena, may nagpapabigay. Nangyari doon? Hindi na ba siya mag-exam? Guys, nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Rowena? Hindi. Bakit? Anong nangyari din sa utol ko? Na-hit and run siya tapos dead on arrival. What? Masamang nagbibiro ng ganyan. For Giselle.
Nangyari to? Close sila ni Rowena. Malamang pupunta siya to. Oh, ba't para kayong pinagsakloban ng langit at lupa dyan? Wala na si Giselle Roma. Nahulog siya mula sa 10th floor ng condo niya. Jing, teka, bakit parang araw-araw nakatanggap tayo ng ganyang sulat? Hindi kaya may kinalaman yung sulat niya sa isang pagkamatay ng mga kaibigan natin? Dahil lang sa isang sulat, kaya nagkakamatayan yung mga kaibigan natin? Sige, tingnan natin. Babasahin ko. Kung may mangyaring masama sa akin, nang dahil na dito. Okay? Roma? Putik. Roma? Nagiging weird sila kapag nababasa nila yung sulat. Okay, class. That's all for today. See you tomorrow. Mag-ingat kayo, ha? Kahit na anong mangyari, Lily, hindi ko papasahin. Buti magsabi na lang tayo kay teacher. Alam kong malungkot kayo dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kaibigan nyo. Pero hindi natin pwedeng isisi ang lahat dahil lang sa sulat na ito. Pero just to make sure lang, babasahin ko mismo sa harapan ninyo. Titingnan natin kung anong nakasulat sa loob, kung bakit after nilang basahin to, ay nangyaring masama sa kanila. Okay, babasahin ko. Ano ang nakasulat na? Wala ka pa talagang maalala, miss? Pangalan, edad, address, o kaya family member? Anak, Diyos ko, ilang araw na kitang hinahanap. Anak ko ho siya. May dala po ba kayong pruweba? Oo, may dala po akong ID niya. Ito ho, birth certificate. Oh, mayroon din ho. Ito, huwag ka na ulit aalis, ha? Hindi maganda yung ginawa mo. O ito, mag-almusal ka muna. Paborito mong lugaw, tsaka nilagang itlog. Mamaya, kikwentuhan kita ng maraming bagay para maalala mo lahat. Excuse me, nangati ako dun sa itlog. Pasensya ka na. May mga gamot dito. Sandali lang ha. Nanay ka pero hindi mo alam na may allergy sa itlog ng anak mo. Akala ko kasi yung kapatid mo yung may allergy sa itlog. O anak, ba't gising ka pa? Naghahanap po ako ng picture or photo album. Photo album? Na pwede pong makatulong para may maalala po ako. Oo, natapon ko na ata. Pasensya ka na Huwag ka mag-alala. Hahanap ako ng picture mo. There's something wrong. Walang photo album. Hindi niya alam na may allergy ako sa itlog. Vanessa, anak, halika na. Nakabili na ako ng ulam. Vanessa, ho? Sabi po ninyo ako si Lori. Lori pala. Pasensya ka na. Sige, halika na. Miss, mag-ingat ka sa mga kidnapper. Nagkalat sila ngayon. Mga kunwaring kilala ka, pero pag kumagat ka, wala ka ng takas. Oh, saan ka pupunta? Maglilibot-libot lang po sa labas ng may dalang bag. Baka sakaling makatulong para may maalala po ako. Saka wala kang maaalala sa labas dahil hindi ka naman palalabas ng bahay. Umalik ka dun. Kailangan po ba talaga nating umalis? Tsaka bakit kailangan kong magsaklob? May tinataguan po ba tayo? Sa Davao talaga tayo nakatira. O sige na, sandali lang ha. Bibili lang ako ng baon nating biskuit dyan sa tabi-tabi. Excuse me, miss. Baka makita mo tong taong tatawagan mo na lang yung Pauline? Ako to! Hindi mo ba ako naaalala?